Hoy Tolome, tagay na! Anak ng tutya naman. Ang lakas ng loob mong mag-aya ng inuman tapos tutulala ka lang pala dyan, ulol ka. Pinabili mo ko ng pinabili ng alak. Tapos di ka naman pala haharap dito. Malasing-lasing na ako Tolome. Nakatulala ka pa rin. Mamaya kapag nakita ka dyan ni Kuya Tito baka mapagalitan ka pa noon. Kuya Dario, di ko kasi maiwasan Anak ng... Yan naman kasi ang hirap sa'yo. Noon pa kita sinabihan, naitigil mo na yung pangliligaw mo kay Divina. Alam mo na ngang meron nang nauna sa'yo, ipinilit mo pa. Yung isang taong pinagtrabahuan mo, halos dun lang sa babae na yun napunta, kabibigay mo ng regalo. Tapos ngayon, magmumukmok ka dyan dahil ikakasal na yung tao? Tagay na! Anak ng tutyo. Sige kuya, aantayin ko na lang si Kuya Tito. Nakakainis ka naman Kanina pa ako tumatagay dito. Ikaw nariyan ka pa rin? Oy, Bangs, magdala ka nga ng bagong pulutan dito yung mainit-init. Andiyan na Kuya Dario. Anong nangyayari dito? Ayang Kuya Tito Tignan mo, tulala na naman niyang si Tolome. Nasaktan daw doon kay Divina kasi ikakasal na sa iba. Alam mo kasi, hindi naman porket nagpapakita sa'yo ng motibo yung babae, iniisip mo na gusto ka na rin. Tanggapin mo na sa sarili mo, Tolome, na ginamit ka lang niya para makaraos araw-araw. Mga kuya, heto na yung pulutan. Yan! Buti pa tong kapatid nating si Bangs. Sinusuportahan tayo. Kahit na nag-iisang babae sa atin yan. Ay Bangs, ikaw yung lagi kong sinasabi sa'yo, wag na wag ka munang magpapaligaw sa mga lalaki. Baka makatsamba ka ng kaparehas ni Kuya Tolome mo. Lokohin ka lang. Oo naman, syempre. Tama na yan. Tolome, dito ka na at mag-inuman na tayo. Oo, Kuya Tito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Bangs. Ikukwento ko kung gaano naging kabait sa akin ng aking mga Kuya Tito at tunay na kapatid. Yung tinatawag naming si Kuya Tito, kapatid siya ng ama namin dahil anak siya ng lolo namin sa labas. Para lang kaming magkakabarkada kung magturingan. Si Kuya Tito, Felipe, ang siyang nagiging advisor namin kapag meron kaming problemang magkakapatid. Habang ang dalawa kong kapatid na si Tolome at si Dario, napaka-supportive sa akin dahil nag-iisa akong babae. Pakinggan nyo hanggang dulo at sana'y mag-enjoy po kayo. Niloko niya ako, Kuya Tito. Pinasa ako ni Divina. Oy Tolome, hindi ka pa nga nakakatagay dyan. Iiyak ka na. Tawagin ka muna. Dario, hayaan mo muna. Ilabas muna ni Tolome ang problema niya. Kung alam ko lang, Kuya Tito, hindi na sana ako nagsayang pa ng pagbibigay ng regalo diyan kay Divina. Hindi pwede sa akin to. Kapag nakita ko talaga yung lalaking pakakasalan niya, bubugbugin ko talaga yung Kuya Tito, Kuya Dario. Yan! Ay! Diyan ka magaling, sa basag ulo. Sinabihan na kasi kita noon. Pero tuloy ka pa rin dyan sa ginagawa mo, Tolome. Ganito na lang no. Siguro mas mainam. Pumunta tayo sa kasal ni Divina bukas. Yun ang tama, Tolome. Kaya itagay mo na kung ayaw mong buhusan ka namin ng alak. Di ba Kuya Tito? Tama yun. Sa gabing yon si Kuya Tolome ang naging sentro ng kwentuhan. Sa totoo lang,
Si Kuya Tito Felipe at si Kuya Dario, meron din naman silang natitipuhan pero hindi sila nagkukwento hanggat hindi sila parehas naging successful sa panliligaw. Kinabukasan umattend kami kung saan ikakasal si Divina. Sa kasamaang palad, nang makita kami ng mga barkada ng mapapangasawa nito, pinagtabuyan kami parang daga. Bumalik na tayo. Nakakahiya naman kung pipilit natin sarili natin. Hindi, Kuya Tito. Gusto kong makita si Divina. Ano ka ba? Hindi nga pwede. Ano gagawin mo? Pag sinabi ba ni Pader na may tumututol ba sa pag-iisang dibdib, ano, tututol ka? Oo, Kuya. Tututol ako. Baliw ka palang talaga eh. Halika na nga. Binitbit namin si Kuya Tolome papauwi sa bahay. Habang naglalakad kami, wala pa rin puknat ang pagtulo ng luha niya. Halata mong patay na patay talaga siya kay Divina. Sino ba namang hindi magkakagusto sa babaeng yun? Sa madaling sabi, lamang lang naman ako sa kanya ng 3 paligo. Hindi naman kasi sa pagyayabang, Commander, maganda po ako. Pero di hamak mas maganda ako sa Divinang kinalolokohan ni Kuya Tolome. Hoy Kuya, ano ka ba? Tumahimik ka na nga dyan. Huwag ka makialam dito ha, Bangs. Kuya, pangit naman yung Divina mo. Mas maganda ako ron, no? Anong pakialam ko? Bakit? Kung di lang kita kapatid, sinapingil na kita. Tumahimik ka na nga dyan. Hindi maganda yung ginagawa mo, Tolome. Kaya nga nakakahiya. Pagdating namin sa bahay, doon ipinagpatuloy ni Kuya Tolome ang pagtulo ng luha. Kuya Tito, Kuya Dario, Bangs, sabihin nyo nga sa akin, nakakahiya ba'y ginawa ko kanina? Hindi lang nakakahiya. Para akong lalamunin ng lupa dahil sa ginawa mo. Alam mo ba yung itsura mo kanina? Ha? Nung pinipigilan ka namin? Yung luha mo umabot na hanggang ilong mo. Pinagtitinginan tayo ng mga tao sa simbahan. Tapos tatanungin mo kung nakakahiya. Mag-move on ka na nga doon. Sige, yan. Yan ang magandang gawin mo. Ang sumunod naman na nagkaroon ng problema, si Kuya Tito Felipe. Patay na patay kasi siya sa isang babae na ayon sa kanya napaka-sexy daw at maputi. Kakaiba raw ang kulay ng mga mata. Tapos kasing tangkad niya. Ano? Kuya Tito, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Baka naman na-hypnotize mo ko ng babaeng yun. Kaya nga naman, Kuya Tito, taliwas yata yung nakikita namin sa sinasabi mo. Bakit? Hindi ba totoo? Maganda naman si Donna. Kaya Dario, ano ba pagkakatingin mo ron sa Donna na yon? Ang pagkakatingin ko ron, Kuya Tito, mataba, maitim, maliit. Siguro kung pagsasamahin yung timbang natin 3, mas mabigat pa sa atin yung Donna na yun eh. Sobra naman kayo. Basta para sa akin, sexy, maputi at matangkad si Donna. Hoy Bangs! Oh Kuya. Sabihin mo nga rito kay Kuya Tito Felipe, ano bang itsura ng Donna na yun? Nako? Wag na. Baka sabihin naman ni Kuya Tito, pinagtutulungan natin siya. Hindi na. Kung ayaw niyo kasamahan, pwes ako na lang. Hindi, sasama kami. Oo, sama kami, Kuya Tito. Tinulungan niyo ako makamove on kay Divina. Siyempre, tutulungan din kita kay Donna. O sige. Gabi yon, Commander, nang magtungo kami sa kabilang baryo. Hindi pa kami nakakarating sa bahay ng Donna na yon, pero kilala ko na siya
at wala akong ideya kung saan siya sa kabilang baryo. Pagdating namin doon, laking gulat ko nang lumakad kami sa Pilapil. Tiyempong umambon-ambon pa nung mga oras na yon. Pagdating namin sa bahay nila Donna, isa lang pala yung maliit na kubo na walang ilaw. Ang nagsisilbing ilaw sa loob ng kubo, yung tinatawag na kinki o digaas. Magandang gabi. Donna? Magandang gabi po! Magandang gabi! Kuya Tito, wala yatang tao. Lakasan mo kasi boses mo. Ano ba kayo? Ayun na! Ha? Hindi namin napansin. Si Donna pala ay naroroon na sa pintuan at nakapamewang. Tunay ngang sinasabi namin kay Kuya Tito, maliit na babae. Kasi maliit lang naman ang pintuan pero hindi pa siya sumasayad doon. Kumpara sa amin nung pumasok kami. Lahat kami ay napayuko. Magandang hapon po, Tatang. Magandang hapon. Hapon ba ngayon, gabi? Ganon din po yun. Sinamahan lang po namin si Kuya Tito Felipe para po sa inyong anak na si Donna. Patay na patay po kasi. Magandang hapon po, Itay. Naks! Itay! Itay daw. Hoy, kayong dalawa, hindi ba kayo nahihiya sa sinasabi nyo, ha? Kung naman kasi tulom ayusin mo, huwag kang patawa-tawa. Ako nung mga oras na yon, Commander. Nakayuko lang ako. Nagpipigil din ako ng pagtawa. Ewan ko ba talaga sa aming Kuya Tito Felipe kung bakit patay na patay siya sa babaeng yon. Uy, Bangs, sabi mo lamang ka ng 3 paligo. Sinabi ko lang yung Kuya Tolome para siyempre baka isipin naman ni Kuya Tito Felipe na pinagtutulungan natin siya. Nako naman. Kahit yata 100 paligo lamang ka rito Oo na. Bueno mga binata. Nandito ba kayo para husgahan ang anak kong si Donna? Nako, hindi naman po. Ang totoo po niyan kaya po ako nandito kasi gusto ko na po sanang makuha ang kamay ni Donna. Ano? Ang kamay ng anak ko? Nagpapatawa ka ba ha? Felipe? Akala mo siguro hindi kita kilala? Anak ka sa labas ni Amor Solo. Bakit naman ho pati ang itay ko'y nadami rito? Siya nga naman. Bakit naman po pati yung lolo namin? Kuya Tito, di ko gusto tabas ng dila na matandang to Pupungusin ko yan. Medyo napahiya kami sa matandang yon. Ni hindi nga hinarap sa amin ng maigi si Donna. Nang dahil doon ako na mismo, Commander, ang nagaya papauwi sa amin. Bad trip naman pala yung bahay ng matandang yun Malamok na, madilim pa, masungit pa. At hindi lang yung kuya. Taliwas yung sinasabi ni Kuya Tito Felipe na maganda't sexy at maputi raw yung Donna na yon. Kaitim-itim, maliit. Hoy, tumahimik nga kayo dyan. Walang basagan ng trip Kung ikaw nga, inusig pa kita. Nung halos magpakamatay ka na tungkol doon sa dibina na yon. Ina-advise pa nga kita. Gantihan nyo naman ako na magandang nais. Hindi pwede yung puro ganyan. Hoy, siya nga naman. Nang makamove on na noon si Kuya Tito Felipe, heto namang si Kuya Dario ang nagkaroon ng problema. Dahil isang gabi. Samahan mo ko, Tolome. Bakit kuya? Saan tayo pupunta? Samahan mo ko. Hindi ako papayag ng ganito. Natatandaan mo ba yung panliligaw mo kay Divina? Oo kuya. Teka, lasing ka na. Hindi! Ano lasing? Walang lasing-lasing sa akin. Mas nauna pa ako ng ligaw dun sa babaeng yon. Bago mo pa makilala yan, Divina na yan. Kung ikaw, isang taong kang nagbigay-bigay ng regalo kay Divina, ako,
Magtatatlong taon na hindi pa ako sinasagot. Tapos malaman lamang ko, meron daw dumating doon na mayaman na nakakotse. Nakasuot daw ng purong itim na pangburol. Ganun ba? Teka, sino ba walang hiyang babae na yon? Alam ko kilala mo siya, Tolome. Kuya Tito Felipe. Teka, sandali lang. Lasing na lasing ka na, Dario. Paano naman tayo pupunta ron? Hindi ka ba nahihiya na harap ka sa kanila ng ganyan? Hindi. Ba't ako mahihiya? Sanay na ako nagpupunta ron. Boto nga sa akin yung mga magulang ng walang hiyang babae na yun, tapos lulukuhin lang pala ako. Baka naman kasi hindi ka type. May bukid ka raw kasi. Ayusin mo kasi ang sarili mo kapag mangliligaw ka, tignan mo yung itsura mo. Nakahubad ka na, nagkita yung mga kurumbantin dyan sa tiyan mo. Ano ba yan? Sa dibdib. Porke malaki yung tiyan ko, halos mag-abot na sa dibdib tinuturing mong tiyan yung dibdib ko Ganun din yon. Ayusin mo kasi, Kuya Dario. Para ka namang hindi binata kung pumorme. Ilan taong ka na ba? Ako? 40. Di ba ikaw? 38. Si Kuya Tito Felipe, 52. Si Bangs, 25. Hoy Bangs, halika nga ritong babae ka. Bakit na naman, Kuya? Halika! Oo, nandiyan na. Maligo ka. Ipakita natin doon sa babaeng yon na nire-respeto ko mga kababaihan. Ipapakita ko sa kanya na mahal ko ang bunso namin. Kung paano namin siya alagaan. Ganon? Oo, sumama ka! Sige. Ayaw sabihin ni Kuya Dario kung sino ba ang babaeng yon. Pero nagulat na lang kami dahil tumapat kami sa isang pamilyar na bahay. Hindi namin alam, Commander, na matagal na pala itong nililigawan ni Kuya Dario. Magandang gabi. Teka, Kuya. 3 yung babae dyan Sino bang pinupormahan mo dyan? O di sino pa yung kapangalan mo? Si Salome? Salome? Yun yung nasa likod? Oo. Uy, ayusin mo pananalita mo. Baka mamaya pagtaboyan tayo rito. Palapit lang pala to ng barangay. Baka mamaya damputin tayo ng mga bantay bayan at ikulong tayo. Oo, sige. Lumabas naman noon si Salome. Kinausap nito si Kuya Dario sa gilid ng bahay. Doon ay tila ba natauhan na ang Kuya Dario. Kasi pagbalik niya sa amin hindi na siya lasing. Oh, Dario, ano nangyari? Anong usapan niyo doon? Kuya Tito, uwi na tayo. Teka, bakit? Nandito na tayo Gusto, uwi na tayo. Ayoko na. Pag-uwi namin sa bahay, doon ikinuwento sa amin ni Kuya Dario ang napag-usapan nila ni Salome. Tinanggap na pala ng kuya yung huling sinabi ng babae na hindi talaga siya nito magugustuhan kahit na kailan. At ang hindi matanggap ng kuya, yung sinabi daw ng babae na mukha siyang pinaglumaang tao. Ano? Aba, anong pinaglumaan tao? Ano akala niya sa atin? Unggoy? Aba, hindi naman niya tatama yun Anong ibig niyang sabihin pinaglumaang tao? Ang ibig niyang sabihin, Kuya Tito, Tolome, mukha raw kasi akong hindi binata kung pumorma. Siguro dahil dyan sa mga kurumbanting mo sa dibdib. Kuya naman, tuwing mahal na araw, palagi kitang nakikitang pumapasok dyan sa gubat. Pag uwi mo, nadagdagan na naman yung suot mo. Bakit kasi pinapakita mo yan? Para saan ba kasi yan? Tolome, mga mutyato, ito magbibigay sa akin ng dagdag lakas tsaka buhay. Ganon. Nang dahil din sa mutya na yan, hindi ka tuloy nagustuhan ng Salome na yun. Hindi bale, tama na yan. May panahon pa para makapag-asawa tayo. Nako, Kuya Tito, di hamak ang tanda mo sa amin. Nasisiguro kong wala nang papatol sa'yo. Sa'yo din wala na. O tama na yan.
Kung wala, edi wala. Ganun lang yun. Importante meron tayong unika iha si Bangs. Kailangan natin yung suportahan. Kailangan natin yan alagaan. O sige, call ako dyan. Mabilis na lumipas ang ilang taon, Commander. Nakakaramdam na rin ako ng kakaiba sa sarili ko. Habang tinitignan ko kasi ang aking kuya Tito at dalawang kapatid, para ba naiisip kong mukhang matutulad lang din ako sa kanila. Sa totoo lang ayokong maging isang matandang dalaga. Nagtataka naman ako sa sarili ko. Maganda naman ako pero walang ni isa ang sumubok na mangligaw sa akin. O kaya na tayo! Bangs! Oy Bangs, kaya na raw! Napansin nila, Commander. Malungkot ako. Halos ayaw kong makipag-usap. Bagamat ang pinoproblema ko lang naman. Yung parang takot yata sa akin at sa pamilya ko ang mga kabinataan. Meron din naman ako natitipuhan na hindi masyadong malayo sa amin. At alam ko rin naman na meron siyang gusto sa akin pero para bang natatakot lang siya. Hey Bangs, ano bang problema mo ha? Kuya Tito, nagkakaedad na rin ako. O tapos? Ano ba kasing ginagawa niyo sa mga taong may pagtingin sa akin? Tinatakot niyo siguro no? Ha? Aba hindi ah. Wala akong pakialam dyan sa buhay pag-ibig mo. Kung meron ba bakit hindi? Katutuwa ako pa. Kaya nga naman, ano bang sinasabi mo dyan ha, Bangs? Bangs, kung meron ipakilala mo sa amin. Huwag ka mahiya, supportive kuya kami. Wala pa nga. Parang natatakot sila sa inyo. Kasi paglalabas ako, palagi ko kayong kasama, gwardyadong-gwardyado nyo ako. Ganon. So gusto mo magsolo? Aba hindi po pwede yan. Sinusuportahan ka namin. Ginugwardyaan ka namin. Ayoko makakuha ka ng katulad ng Kuya Tolome mo. Lulukuhin ka lang niyan. Aba, kuya. Palagi nga ko na lang tinitira mo pag usapang lokohan ah. Bakit di ba? Kung di mo niloko yung una mong babae noon o di sana sa ating magkapatid, di ikaw na sana yung merong anak. Ha? Oo nga no? Tama na nga yan. Huwag na kayo magtalo-talo dyan. Dumating ang isang araw, Commander, na ako po ay naimbitahan sa isang kasalan. Tatanggapin mo ba to? Oo naman kuya. Ang layo nito eh. Wala naman tayong sasakyan. O di sumakay tayo ng tricycle. Wala tayong pera, Bangs. Pera ba? Walang problema sa pera. Meron pa akong pera dyan. Yun naman pala eh. Teka nga, Bangs. Ito bang kakasal na ito eh? Sigurado bang may palit yun? Oo, meron yan. Ha? Magdadala akong plastic. Yung plastic labo pupunuin ko ng lechon. Nang dumating na yung araw ng pagpunta namin sa kasalan, laking gulat ko, Commander, dahil ang aking Kuya Tito, formal na formal. At kung titignan mo kanyang suot para bang mamahalin dahil nakatoksido pa. Habang yung dalawa kong kuya, simpleng-simple lang ang suot. Nakasapatos, nakapantalon tapos nakadamit. Habang si Kuya Tito Felipe, suot pa yung mamahalin nitong alahas na hindi namin alam kung saan ba nanggaling. Aba! Kuya Tito, is that you? Ako nga ito, bakit? Muntik mo na akong di makakilala, Dario ha? Ba't ba kasi ganyan na suot mo? Para kang Amerikano. Wala naman tayong kotse. Magta-tricycle lang tayo papunta ron. Baka mabigla yung mga tao ron. Baka sabihin, uy, may Amerikano. Pero bumaba sa tricycle. Ano ba kayo? Ganito talaga ang pormahan kapag pupunta ng kasalan. Malay nyo. Diyan ako makabingwit ng mapapangasawa ko. Oo nga no, kuya. Bakit di ko naisip yun? Teka, Kuya Tito Felipe, baka naman. Anong baka naman? Baka naman meron ka pang ganyan. Meron. Uy, sandali.
Ako din. Meron pa ba? O meron pa. Pasok kayo doon sa kwarto ko. Piliin niyo yung gusto niyo ron. Napanganga ako, Commander, paglabas ng dalawang kuya ko. Napaka-porma. Proud naman ako na gano'n ang suot nila. Lumarga na ang tricycle at nagtungo sa kabilang baryo. Kakaiba naman pala ang venue ng kasalan dahil yung napangasawa ng kaibigan ko doon pala sa bandang dulo kung saan lalakad pa kami sa pilapil na puro putik. Sa madaling sabi, yung porma ng mga kuya ko nawala at nasira. Ano ba namang lugar to? Sinira yung porma namin, Bangs. Kuya, hayaan mo na. Importante, tayo pa rin na may kakaibang kasuotan dito, di ba? Huwag na kayo magreklamo. Putik lang yan. Eh di pagdating doon, maghugas tayo. Ganun lang yun. Teka, kakapain ko lang yung bulsa ko. Nako, nalintikan na. Pag inabot ka nga naman ng malas. Bakit ba? Yung supot na dala ko, hindi ko pala nailagay. Nandun pala sa isang pantalon. Anak nang, sa dinami-dami mong kinalimutan, yung plastic pa talagang paglalagyan ng lechon. Balikan mo. Kaya ko. Uy, tara na nga. Puro kay Bero. Nang marating na namin ang venue, Commander, ito pala ay nakalagay lang sa ilalim ng puno ng mangga. Wala man lang damara, pero nagkalat ang mga lamesa at upuan. Nang makita ko ng kaibigan kong nag-invite sa akin, nakangiti siya nang lumapit, tapos may ibinulong. Tinatanong niya kung sino raw ba yung tatlong maporma na kasama ko. Kasi papalapit pa lang kami. Napansin na raw yon ng mga kadalagahan. Sinabi ko sa kanya na si Kuya Tito Felipe, si Kuya Tolome at si Kuya Dario. Nang dahil doon, yung mismong ikinasal ang kumuha ng upuan at mesa para ibukod kami. Teka, sandali lang. Bakit kailangan nating ibukod? Bakit dito pa sa likod? Pwede naman sana tayong sumalo sa mga yun. Okay na rito, Kuya Dario. At least hindi nila makikita yung malalaking subo natin. Tsaka, di ko kasi nadala yung plastic eh. Ang sabihin nila, ikinahihiya nila tayo. Kasi mapoporma tayo. Ang sabihin mo, Dario, sila nahihiya sa atin. Mukha kasi tayo mga astig na mayaman. Kumbaga, ibinubukod tayo para tayong VIP rito sa kasal na ito eh. Di ba? Ha? Oo nga no. Naisip din namin ng sinabi ni Kuya Tito Felipe na baka nga yung ibang mga bisita ang nahihiya sa amin, kaya ibinukod kami. Maya-maya pa 3 babae ang lumapit at may bitbit na mga pagkain. Kita ko sa mga mata ng kuya ko na talaga namang ito yung tinatawag na makuha ka sa tingin. Heto na po yung pagkain po ninyo, wika nung isang babae. Sandali lang. Pwede ka bang makilala? Sige po, mamaya pupunta po kami dyan. Talaga? Yes! Yes! Inabangan namin ang pagbabalik ng mga babae. Pagbalik nila, meron na silang dala-dala na tigi-tigis ang upuan at may dala ring pagkain. Sa madaling sabi, kumbaga sa gagamba, mabilis na sinaputan ng 3 kong kuya ang 3 babae. Binakuran, kinuberan, upang hindi na maangkin pa ng iba. Naku, talaga tong mga kuya ko oh. Hoy Bangs, kumain ka lang na kumain dyan kapatid ko. Okay lang kami rito. Okay lang kami rito, Bangs. Huwag mo kami tignan. Bangs, kapag gusto mo pa, sabihin mo ikukuha kita ron. Oo na lang. Nakita ko ang saya sa kanilang mga muka, Commander. Naisip ko na sana yung mga babae na yon, sila na ang makakatuluyan ng mga kuya ko. Pero natapos na lang ang kainan na hindi man lang nila naiuwi
yung mga babae. Ganun kasi ako mag-isip, lalo na't may edad na mga kuya ko. Mas magiging agresibo sila pagdating sa mga babae. O ano? Uuwi na tayo? Uwi na tayo. Di ko naman may uwi babaeng yun. Maselan. Umuwi na tayo. Ayoko na rito mabaho. Ayoko na rito. Mayayabang mga tao rito. Pagdating sa amin, lahat sila noon ay parabang mga nalungkot na pechay. Lahat sila hindi nag-uusap, basta't lahat sila ay nakatingin lang sa akin na parabang merong gustong sabihin. O mga kuya, bakit? Bangs, sa totoo niyan, kaya ko namang iuwi rito yung babae na yun eh. Dayuhan lang din pala yun. Kaya lang, mas inisip kita eh. Ano, Kuya Tito, bakit? Ako rin. Kaya kitang iuwi rito ay yung babaeng yon. Kaya lang, di ako makatiis sa naririnig ko kaya nag-aya na rin ako pa uwi. Ikaw naman, Kuya Dario. Ako? Siyempre, mahal ka namin. Mas pinili ka namin kaysa ron sa mga babaeng yun. Teka, ano bang ibig niyong sabihin? Naguguluhan ako sa inyo. Ganito kasi yon. Yung palang tatlong mga babaeng yun, magkakapatid pala yun. Oh, o di parang kayo, naiba lang si Kuya Tito Felipe. Hoy, magkakapatid tayo ah. Huwag niyo akong tinatawag na hindi ah. Magagalit ako niyan. Oo na lang, sige. Anong problema doon? Sabi kasi nung isa kong katebol. Katebol? Ano yun, bar? Oo, katebol. Ano yung tatay daw nila, matandang binata na ay biyudo na pala. Naghahanap daw ng dalaga. Parang ikaw ang kursunada. Ipakilala ron. Tapos kami, hindi naman pala kami kursunada. Sa madaling sabi, parang niligawan kami ng tatlong yon para sa'yo, para dun sa tatay nila. Aba, hindi kami makapapayag. Pwede ba yung ganun? Hindi siya magpapakita. Dapat magpakita siya. Para makilala namin, di ba? May tayo. Ako na magbubukas. Hindi, ako na. Baka mamaya kung sino yun eh. Pagbukas ni Kuya Dario ng pintuan, tumambad sa amin ang isang lalaking maporma. Maganda ang pangangatawan noon, para bang hindi niya pinababayaan ng sarili niya sa pagji-gym. Bukod pa rito, halata mo ang angking kagapuhan niya. Ano pong may paglilingkod namin sa kanila? Teka, sino ba yan? Hindi pinansin si Kuya Dario ng lalaking yon. Lalo na't nang makita niya ako, Commander. Lumapit siya sa akin. Magandang araw sa'yo, Bangs. Magandang araw. Teka, sandali lang, Brad. Di naman yata maganda yung ginawa mo. Binaypas mo kaming magkakapatid. Nakita ko kasi kapatid nyo. Kaya, dire-diretso na ako. Hoy, Brad. Sa susunod bago ka pumasok, papaalam ka muna sa akin ha. Sino ka ba? Siya nga pala mga kuya. Jack nga pala, Jack. Jack. Teka, parang may kamukha ka. Teka, kamukha ka ng babaeng katebol ko kanina. Oo, kamukha siya oh. Mga ate ko yun. Ate mo sila? Oho. Sinabi sa amin ni Jack na kaya siya pumunta sa amin upang imbitahan daw kami sa bahay nila. Gusto raw kasi kaming makilala ng kanilang ama. Ano? Yung tatay mo? Yung sinasabi ng mga ate mo kanina? Oo mga kuya. Biyudo na kasi si Itay. Pero boto pa rin naman kami kapag gusto niyang mag-asawa. Baka naman pwedeng pumunta kayo sa bahay para makilala namin yung mapapangasawa ng ng daddy namin.
Hindi nagustuhan ng mga kuya ko, Commander, ang sinasabi ng lalaking yun. Bakit kami pa ang pupunta sa bahay ng lalaki? Hindi ba dapat sila ang magtungo sa amin? Pinagtabuyan siya ng mga kuya ko, Commander. Pero hindi pa rin sila sumuko. Kasi pagsapit ng dilim, dumating ang mga yun. Kumpleto sila, Commander. Yung 3 babaeng kasama ng mga kuya ko, tapos yung lalaking lumapit sa akin kanina. Yun naman tatay nila. May edad na pala. Magandang gabi sa'yo, iha. Magandang gabi po, lolo. Makalolo ka naman. Sobra ka naman doon. Rene nga pala. Rene? Teka, parang lolo ko na lang namin Kaya nga. Teka, sandali lang. Ikaw ba yung tatay ng mga dalagang yan? Ako nga. Rene nga pala, Brad. Felipe. Ako ang kanilang kuya tito. Ikaw? Ako? Tolome. Ikaw? Dario. Para sabihin ko sa'yo, tatang, parang apo mo na lang yung kapatid namin. Pero, magkalinawan tayo. Alam ko namang kursunada nyo rin, mga anak ko. Kung gusto nyo, ganito na lang magkasundo tayo. Liligawan ko kapatid nyo at papayag din akong mapangasawa nyo, mga anak ko. Para sa akin, Commander, hindi magandang kondisyon yun. Kasi parang may tinatawag na koneksyon pagdating sa usaping dugo. Yung mga kapatid ko naman, hindi porkit mga matatanda na ipapayag sa gusto ng lalaking yon. Tinutulan nila ito at pinagtabuyan sila. Babalik ako. Liligawan kita, Bangs. Ikaw ang para sa akin. Mamahalin kita na katulad ng pagmamahal ko sa mga dalaga ko. Pinapangako ko yan. Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang babalik. Susuhulan mo pa kami ng mga anak mo, Maganda nga anak mo, pero kung tungkol naman sa kapatid ko ang usapin, no way! Huwag ka nang babalik dito. Kukulatayin kitang matanda ka kapag bumalik ka pa rito. Umalis na ho kayo. Bago pa masira ulo ko. Sa aming magkakapatid, Commander, si Kuya Dario ang pinakakakaiba. Natatakot kami kapag nagsalita na ito ng ganon. Lalo na't kapag hinahawakan niya ang kung ano-anong tinatawag niyang mutya na nakasabit sa kanyang dibdib. Seryoso na siya nung mga oras na yon. Kilala namin siya bilang palabiro at mabait. Pero kapag ganong usapin, seryoso na talaga siya at handa siyang makipagbasag ulo kapag ganon ang sitwasyon. Walang yang yun? Tapang ng hiya. Kay tanda-tanda na popormahan pa si Bangs? Buisit. O kuya, puso mo. Kakainis Init tuloy ng suot ko. Anong suot? Yan bang mutya mo? Oo, kuya tito. Mainit talaga to. Kapag uminit to, umiinit na rin yung ulo ko. Bangs, mag-iingat ka rin Oo kuya. Ayoko makikitang umaali-aligid sa'yo matandang yun. Di ko gusto yung pakiramdam ko sa kanya. Kuya, sa buong buhay natin, 3 beses ko palang narinig yung ganyang mga salita mo. Oo naman, Tolome. Kilala mo ako. Kailan naman di ako sumablay. Kapag sinabi kong ganun, totoo yun. Ibig mo sabihin, kuya? Kalaban yun? Oo, kalaban siya. Kung di siya mangkukulam, aswang. Yun lang yun. Kung aswang yun, Dario, tsak na babalikan tayo nun. Kailangan natin paghandaan yun. Dahil sa hindi maganda ang pakiramdam doon ni Kuya Dario, sa gabing yon, Commander, kumuha kami ng kung ano-anong pangontra. Galing lang yon sa kusina namin. Ang Kuya Dario ko kasi, hindi siya nagpapabaya pag usaping asin at bawang kalamansi. Meron kasi siyang paniniwala na darating ang araw magagamit niya ang lahat ng yun
Sa gabing iyon ikinalat namin ang asin, bawang at kalamansi. Pinagpipitpit namin yon. Nilagay sa bintana, sa pintuan at nagsaboy sa bubong. Nakakatakot naman kuya. Ang mali natin. Napagbuksan ko ng pintuan. Bakit Kuya Dario? Ano bang meron kung napagbuksan mo ng pinto? Ibig sabihin kasi nun, Tolume, parang na-welcome pa natin yung tao. Sa madaling sabi, makakapasok siya rito nang walang kahirap-hirap. Kung ganon, para saan tong mga nilagay nating mga asin at bawang at kalamansi? Kahit pa paano, magagamit natin yan. Sa gabing yun, Commander, hindi kami basta nakatulog. Inaabangan kasi namin na baka may masamang taong dumating. Hanggang sa sumikat na ang araw. Inaantok na ako. Matulog muna tayo. Hindi ako pwede matulog. Bakit Kuya Tito? Bukid ko napabayaan ko na Pupunta muna ako sa bukid. Sige. Pagsapit ng tanghali, laking gulat namin, Commander. Pag uwi ni Kuya Tito, meron siyang malalim na sugat sa likod. Kaunti na lang makikita na namin ang buto niya. Dalhin niyo nga ako sa ospital. Teka Kuya Tito, ano nangyari sa'yo? May sumalaki sa aking kakaibang hayop sa bukid. Ano? Ano yan? Taga ba yan? Hindi. Matulis na kukuya ng halimaw. Sige na, dalhin niyo ako ron. Dinala namin si Kuya Tito sa ospital. Pagdating doon, ginamot naman siya ng doktor. Ayon sa mga ito, buwan ang bibilangin bago yon maghilom. Nagrekomenda rin ng mga doktor ng samot-saring gamot. Kinagabihan, may umaalingasaw na napakabaho sa loob ng bahay. Hanap kami ng hanap kung saan nagmumula yun. Pero ako mismo nakaamoy. Yung kasama pala naming naghahanap ng amoy na sa kanya mismo nagsisimula ang mabahong amoy. Kuya Tito! Bakit? Hindi mo ba naamoy? Naamoy ko ng baho. Yung likod mo pala yung maamoy. Ano? Oo nga Kuya Tito. Yung likod mo, yung sugat mo yata. Lagya. Sa tabi ko lang pala. Tinanggal namin yung mga benda at bulak. Nagulantang kami nang makita naming tadtad na ng uod na maliliit yung sugat ni Kuya Tito. Bagamat ito na may nilinis ng maigi ng doktor, nilagyan ng benda at nilagyan ng kung ano-anong antibiotic. Hindi ko naman nararamdaman. May uod na pala. May uod Kuya Tito. Bakit di mo nararamdaman? Gumagalaw pa nga Hindi ko alam. Tanggalin nyo. Nang tanggalin namin ng uod, sigaw ng sigaw si Kuya Tito. Pakawarin niya para daw siyang binubunutan ng malalaking tinik sa likod. Kuya Tito, kaya mo yan. Ari ko! Lintik na yun. Kuya Tito, buweltahan natin yun. Buweltahan? Hindi nga natin kilala kung sino yun. Kuya Tito, tsak makikilala ko siya. Sigurado ko kapag nakita ko siya. Gusto ni Kuya Dario na pumunta na sa bukid ng gabing yon. Pero ayaw ni Kuya Tito kasi tsak na mas malakas sa gabi ang halimaw na umatake sa kanya. Kaya't mas gusto niyang sa araw. Uy, matulog na kayo mga kuya. Hindi ako matutulog. May nararamdaman ako Para bang may darating. Ako rin. Kaya nga hinanda ako na tong itak ko Hindi nagtagal, Commander. Nakadinig kami ng alulong. Wala naman sanang aso sa kapitbahay. Maging kami wala naman kaming alagang aso. Kaya't laking gulat namin kung saan nanggaling ang alulong na yun. Maya-maya pa, kalabog sa bubong ang narinig namin.
Tapos may kakaibang angil. Tumayo noon si Kuya Dario, hawak-hawak ang mutya nito sa dibdib. Nang lilisik ang mata niya at sinabing, "Nariyan na sila! Nariyan na ang pamilyang yun!" Hindi ko malaman nung una kung sinong pamilya hanggang sa sinabi ni Tito, "Kuya, yun daw ang pamilya ng babaeng mga tinable nila sa kasalan." Totoo nga, Commander. Lahing aswang pala ang mga yon. Kasi ako mismo ang nakakita. Yung lalaking lumapit sa akin na may magandang pangangatawan. Nakita ko nakatayo siya sa pintuan ng bahay. Sinilip ko kasi yon sa bintana. Kumakatok kasi sila ng gabing yon. "Mga kuya, ito yung lalaki kanina." "Magandang gabi. Nandito uli kami. Hindi kami susuko, liligawan ka ng daddy namin." Binagsak ko, Commander, ang bintana. Tapos sumunod si Kuya Tito ang sumilip. "Hoy! Lintik kang aswang ka. Kayo siguro yung sumalaki sa akin sa bukid. Sige, subukan niyong pumasok. Dito, pupungusan namin kayo ng ulo." "Ano bang sinasabi ninyo dyan? Meron kaming dalang regalo para sa inyo at si Papa." "Ayusin mo. Halata nagsisinungaling ka. Nauutal ka na." Maya-maya pa boses ng matanda ang narinig namin. "Ano ba kayo? Ano bang nangyayari sa inyo? Nandirito kami para pagpatuloy ang pangliligaw ko dyan kay Bangs." "Umalis na kayo mga aswang. Hindi namin gusto pakiramdam namin sa inyo." "Anong aswang ang sinasabi mo dyan? Hindi kami mga aswang. Kami mga respetado at profesional na tao." Basta umalis na kayo." Ayaw pa rin nilang umalis nung oras na yung, Commander, kahit na tinatakot na sila ng mga kuya ko. Pinatutunog na rin nila ang mga itak. Senyales na yon ang gagamitin nilang pangpungos sa kanila. Pero sadyang makakapal yata ang mukha ng mga yon. Kaya't wala pa rin silang puknat sa pagkatok. "Hindi ba kayo alis? Ako ito si Dario. Iba talaga pakiramdam ko sa inyo. Umalis na kayo. Makakagawa ako ng kasalanan pag nagkataon." Sige. Babalik na lang kami kapag may araw na." "Huwag na kayong bumalik." Doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Ang pinagtatakahan namin, Commander, meron namang nakakalat na asin bago makatungtong sa pintuan ng bahay. Pero bakit tila hindi sila nasaktan? Baka naman kasi, Kuya Dario, hindi aswang ang mga yun. Yung umaangil, tapos yung umalulong. Baka naman mga naligaw na hayop lang yun. Kasi hindi sila tinablan ng asin, di ba? Ako pa nga naglagay doon sa may pintuan nun eh. Natapakan pa nga nung magtatay na matanda tsaka yung medyo bata-bata. Kaya nga naman, totoo ba kasi ang sinasampalatanayan mo na yan, ha? Dario! Dami mo namang sinasabi, Tito Kuya. Nabubulol ka na. Kasi naman parang di naman yata kapani-paniwala yan. Tsaka, Kuya Dario, saan mo ba natutunan niya mga mutya-mutya na yan? Tulom nang minsan ako mapunta sa Bicol, kinailangan ko to. Alam mo naman nagtrabaho ko doon. Kasi yung medyo malapit doon sa may Kagsawa, may nakakakuntuhan akong lokal doon. Sabi nila, kapag dayo ka raw doon at unang gabi mo, huwag kang lalabas ng bahay. Tataka naman ako kung bakit. Tapos sabi nila, marami daw nagpapakitang multo roon. Kaya siyempre, kailangan ko to. Binigyan nila ako ng isang mutya. Tapos natutunan ko na rin. Hanggang kapag sumasapit ang mahal na araw, nakikita nyo naman. Bigla ako nawawala. Tsaka may nagsabi rin sa aking albularyo na balang araw magagamit ko tong mga to. Kaya iba na rin yung meron nakasabit sa dibdib. Pagkatapos nun, Commander, wala naman na kaming narinig na kakaiba. Kaya't nakatulog kami ng maayos sa gabing yon. Kinabukasan, pupunta na kami ng bukid para hanapin ang halimaw na sumalakay kay Kuya Tito Felipe. Dito!
Dito ako sinalaki ng hayop na yon habang nagpapahinga ko. Bakit naman kasi Kuya Tito hindi mo ginamit niyang panabas mo? Naunahan niya ako eh. Kung alam ko lang di sana tinabas ko yung mukha nun. Maya-maya pa, Commander. Nakaamoy kami ng napakabaho. Sumasabay yung amoy na yon sa usok na nagmumula sa hindi kalayuan. Tinunton namin yon, Commander, at laking gulat namin na merong isang matandang lalaking nagsisiga. Sa ibabaw ng siga niya, merong isang malaking patay na buhaya. Buhaya? Ang laki niyan! Tatang, ikaw ang pumatay ng buhaya na yan? Teka, sandali lang. Paano nagkaroon ng matanda rito? Matagal na ako nagbubukid dito. Tatang, sino ka? Naku, naamoy nyo ba? Pasensya na kayo, mga iho. Tatang, sagutin mo yung tanong ni Kuya Tito. Sino ka raw? Mamaya na tayo mag-uusap mo, usok. Hindi kami sinagot ng matandang yon. Basta't patuloy lang siya sa pagsisiga. Pagkatapos nun, laking gulat namin nang bigla niyang kamayin yung karne ng buhaya. Lumapit ito sa amin habang kinakain yon. Kami naman ay nasusulasok. Tatang, lumayo ka nga sa amin. Baka kasi gusto niyong tikman tong masarap na karne ng buhaya. Tatang, sabihin mo nga sa amin, paano mo napatay ang buhaya na yan? Meron kang mutya. Pero hindi mo alam kung paano yung gagamitin? Iho, parehas tayo ng mutya. Meron niyang kakayanan para magpaamo ng mga mababangis na hayop. Alam mo, hindi naman ako taga rito na katulad na tinatanong ng kasama mo. O tama, matagal na siya rito, ako't dayo lang. Napatay ko lang naman ang buhayang to sa pamamagitan ng pagtusok sa ulo niya. At syempre dahil na rin siya pag-uusal ng dasal ng mutya na yan. Talaga? Oo, siya nga pala. Noong isang araw nakita ko tong lalaking to na sinalakay ng mabangis na hayop. Ako? Bakit di mo ko tinulungan? Wala na. Huli na ang lahat para doon. At saka itong buhaya na to, ito yung bumibiktima sa mga alagang hayop dyan at pati na rin sa mga dayuhan. Hindi ba't alam mo naman na may problema sa buhaya dito sa lugar na to? Oho. Kaya nga ho, triple pag-iingat namin eh. Ibig sabihin yan na pala yung mapanalasang buhaya rito. Oo. Utos sa akin ng alkalde ng bayang ito na patayin ko siya. Ha? Hindi ba bawal yun? Wala akong pakialam doon. Basta ako binayaran ako ni alkalde para patayin ng malaking buhaya na to. Ngayon wala na silang problema. Commander, iba ang pakiramdam ko sa taong yon. Parang may mali. Parang palagay ko hindi siya nagsasabi ng totoo. Tsaka hindi naman ako naniniwala sa sinasabing mutya kahit meron pa noon ng Kuya Dario ko. Ano ba kasing kayang gawin ng mutya na yon? Nagbibigay ba yon ng himala? Kaya't napaamon niya ang nakakatakot na malaking buhaya? Maraming katanungan sa aking isip na hindi masagot-sagot sa araw na yon. Manong, totale, inamin mo na kung sino ka. Sabihin mo nga sa akin, meron bang aswang dito sa bukid? Wala. Yung sumalakay dyan sa Kuya Tito mo, dayuhan lang yon. At sa nakikita ko sa kanya, meron siyang malaking galit. Galit? Anong galit yon? Parang personal. Yun lang ang nakikita ko. Kaya kung pumunta kayo rito para hagilapin yon, wala. Wala siya rito dahil hindi siya rito nakatira. Doon sa malaking bahay. Ibig sabihin, Commander, totoo nga ang pamilya ng mga babaeng yun. Ang mga aswang. Aswang na mapaglinlang. Sa araw na yon, muli naming nilinis yung sugat ni Kuya Tito Felipe
At ang napansin namin kumalat na yung sugat niya. Nagkakabutas-butas na rin ng bandang likod niya. Ganun pa man, hindi yon naging hadlang upang puntahan namin ang bahay ng pamilyang yun. Mabilis namin silang nahanap dahil kilalang kilala sila sa lugar na yun. Shh. Pag lumabas, banatan mo agad, Tolome. Oo, kuya. Walang nagbubukas ng pintuan. Para bang pakawari namin alam nila na darating kami. Bagamat meron naman sanang 3 sasakyan sa garahe. Tapo! Tapo! Ay, kayo pala. Ay, sandali lang at pagbubuksan ko kayo. Napalingon kami sa ikalawang palapag ng bahay, kung saan nakasilip pala sa balkoni ang matandang gustong manligaw sa akin. Pagbukas ng pintuan, tumambad sa amin ang napakalinis na loob ng bahay. Manghang-mangha kami, Commander, dahil sa kaayusan. Nakakita rin kami doon ng mga antigong gamit. Uy! Daddy! Sabi ko sa iyo sila rin ang lalapit sa atin dahil kailangan nila tayo, Dad. Oo nga, anak. Pinaupo pa nila kami, Commander. Sa totoo lang, gusto na sana ng mga kapatid ko simulan yung mga balak nila, pero ewan ko ba kung bakit natitigilan sila nung oras na yun. Hindi na ho kami magpapaligoy-ligoy pa. Ano ba yon? Papayag na ba kayong ligawan ko si Bangs? Oo. Payag na po kami. Payag na kami. Yaman mo pala, Tatang. Napanganga ako, Commander. Taliwas yun sa plano namin. Ang plano namin, kukumprontahin sana namin ang pamilyang yun kahit na mauwi kami sa kaguluhan. Pero hindi ganon ang nangyari. Yung 3 babae nakita ko nandoon sa kabilang sopa. Lahat sila nakatingin sa aking mga kuya. Tapos bumubuka ang kanilang bibig. Hindi kaya't yun ang dahilan kung bakit nag-iba ang ihip ng hangin. Nag-iba ang isip ng mga kuya ko. Sige, inay kapatid ko. Sayong-sayo na siya. Sa'yo na, Tatang. Sa'yo na. Tumayo silang 3 na para bang wala sa wisyo at pumunta sa likod. Kasabay nun ang pagtayo ng 3 dalaga sa kabilang sopa at sinundan sila. Nakakahiyamang aminin, Commander, pero narinig ko talaga. Narinig ko yung mga mahihinang ungol ng mga dalaga. Sa madaling sabi, may nangyayari na sa kanila. Habang yung matandang lalaki lumapit sa akin, tinabihan niya ako sa upuan. Bangs, siguro naman meron kang tenga. Ipinaubaya ko na yung mga anak ko sa mga kuya mo. Nagkaintindihan na sila. Siguro naman tayong dalawa ay magkakaintindihan na rin. Diba? Palagay ko, Commander, talagang kakaiba sila. Kaya nilang manghipnotismo. Kasi ako mismo, ayaw man ng isip ko pero napao niya ako. Nang mapao niya ako, Commander, kusang tumayo ang aking mga paa at inakay ako ng matandang yon. Papasok sa kwarto. At walang alinlangan na ginamit niya ang katawan ko. Pinagsasaan niya ako at ako naman nung mga oras na yon ay walang magawa kung hindi sumunod sa gusto niya. Pagkatapos nun, lumabas muli kami doon sa salas. Nakita ko mga kuya ko na sweet sa mga babae. Mga anak, napasaya nyo ba mga bisita? Napasaya kami. Galing pa lang ng anak mo. Ayos! Magkakasawa na ako! Pinagmamasdan ko noon ang Kuya Dario. Tinitignan ko kung meron bang bubukol sa dibdib niya. Wala ako napansin, Commander. Senyales na naiwan niya ang mutya niya sa bahay. Habang ang aking kuya Tito Felipe, ang mga mata nito ay parabang
Nagsasabing napakasaya ng dinanas niya kani-kanina lang. Aaminin ko, Commander, na yung matandang yon, siya ang kauna-unahang nakakuha sa akin. Ano? Magpapakasal na ba tayo? Tara, doon tayo sa aking hasyenda. Napauuna naman ako, Commander. At yung mga kuya ko ganun din na tila ba botong-boto sila sa magiging kasal namin. Akala ko naman kung saang hasyenda yon. Malayo pala. Sa kabilang probinsya pa at kinakailangan pa naming sumakay ng van at isakay sa roro yung van. Sa pagkakatanda ko, mahigit 5 oras kaming nasa biyahe ng van at mahigit 2 oras naman sa roro. Pagdating nito sa daungan, bumiyahe pa kami ng mahigit 2 oras, kaya't inabot na kami ng bandang 10:00 ng gabi. Pagdating doon, naglakad pa kami ng kalahating oras, tsaka namin narating yung sinasabing hasyenda. Napamaang ako, Commander, dahil sa ganda ng lugar. Para bang planado ng lahat dahil may mga nakasabit ng telang kulay puti. May mga magagandang bulaklak, tapos meron ding mga mayayaman na bisita at naggagandahang mga dalaga. Meron na ring nakahain sa mahabang mesa. Merong 4 na lechon at kung ano-anong klaseng karne. Meron ding nakakatakam na mga prutas na matatamis. Nakita ko rin merong pari doon, pero yung pare nakasuot ng purong itim. Meron ding mga sakristan, nakasuot ng purong itim, tapos merong hawak na kandilang kulay itim din. Meron ding mga flower girl, mga maliliit na batang tad-tad ng kolorete sa muka. Takan-taka na ako ng mga oras na yon, gusto ko ng kumontra, pero ayaw ng sarili ko. Yung mga kuya ko, nagulat na lang ako dahil nakasuot na sila ng pang-Amerikana. Pormadang pormado. Talaga namang mabibighani ang kung sino mang mga dalaga na makakakita sa kanila. Hanggang sa yung mga dalaga roon, biglang pinuntahan ng mga kapatid ko at niyakap-yakap at pinaghahalikan. Gustong-gusto naman yon ng mga kapatid ko. Ano bang nangyayari? Ikakasal na tayo. Magiging akin ka na. Magiging akin ka na. Inakay niya ako, Commander, papunta sa loob ng bahay. Meron 3 manang doon. Binihisan nila ako tapos minake-upan. Kinakausap ko sila pero lahat sila hindi kumikibo. Pero ang mga mata nila ay para bang merong gustong sabihin. Sa mata na lang kami nag-uusap. Pagkatapos noon, inakay na naman ako ng matanda papalabas para dalhin sa harapan ng hardin at hinarap ako sa paring nakasuot ng purong itim. Tinignan ko yung mga sakristan. Dilat naman ang kanilang mga mata habang hawak-hawak ang kandilang kulay itim. Yung mga mata nila'y nanglilisik habang nakatingin sa akin. Ginala ko mga mata ko. Hinahanap ko mga kuya ko pero hindi ko sila nakita. Hanggang sa sinabi ng matandang lalaki, "Huwag ko na raw hanapin ang mga kuya ko kasi nagpapakasasa na raw sila sa laman." Dirindiri ako sa pananalita ng matandang yun. Hindi ko maatim na mapapangasawa ko ang ganong klase ng tao. Hindi nagtagal, sinimulan na ni Father ang seremonya. Kaya lang, laking gulat ko dahil hindi Tagalog ang pananalita niya. "Commander, alam ko kung ito ay wika ba ng mga Pilipino. Alam ko na sa bansang Pilipinas maraming wika ang ginagamit. Magkakaiba yan, pero yung ginamit ng pare nung oras na yon, hindi wika ng mga Pilipino. Para ba itong salitang Latin?" Tinatanong nga niya ako pero hindi ako sumasagot kasi hindi ko maintindihan ang sinasabi niya.
Pero nang magtagalog siya, sumagot na lang ako ng opo. Tumagal ng halos 1 oras ang pananalita ni Pader. At pagkatapos noon, kinis na ko ng matandang mapapangasawa ko. Nagpalakpakan ang lahat ng mga tao doon. Senyales na tapos na ang kasalan. Hinarap niya ako sa maraming bisita. Sabay-sabay kaming kumain. Hinanap ko na naman ang aking mga kuya sa pamamagitan ng paglingan ng ulo, pero hindi ko talaga sila makita. May problema ba asawa ko? Bakit di ka pa kumain? Yung mga kuya ko, nasaan na sila? Huwag ka mag-alala sa kanila. Napangakuan ko kasi sila na bibigyan ko sila ng mga hinahanap ng katawan nila. Huwag ka mag-alala, Bangs. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng maayos na pamumuhay. At ang mga kuya mo, hindi ba't matagal nang naghihirap ang buhay niyo? Hindi ako umuo sa kanya. Basta tingin lang ang ginawa ko. Maya-maya pa, nakakita ako ng isang lalaking sa palagay ko'y hindi imbitado sa lugar na yon. Kasi hindi naman siya nakasuot ng formal. Para nga siyang taong napadaan lang. Ay! Sino yan? Paalisin niyo rito yan! Paalisin niyo! Sigaw ng matandang napangasawa ko, Commander. Nilapitan niyo ng 4 na lalaking matataas. Tapos para bang kinukumpronta. Hindi ko naman naririnig ang pinag-uusapan nila. Maya-maya pa yung mga malalaking taong lumapit sa kakaibang tao bigla na lang bumulagta. Pagbulagta ng mga ito, tinapakan pa sila ng mga yon tapos sumentrong lumapit sa amin. Paglapit niya, nakatingin ito sa akin. Tapos nakita ko ring umihip ang taong yon. Dahilan kung bakit ako nakakilos na ng maayos at nakapagsalita. Hindi ko gusto ang kasalan na ito. Itigil to! Sigaw ko, Commander. Ano? Tapos na ang kasal natin. Ano ka ba, Bangs? Asawa na kita ngayon. Hindi pwede yon. Walang hiya ka, matanda kang aswang ka. Gusto mo pa kaming gawing aswang? Boses yun ni Kuya Tito Felipe. Habang ang aking Kuya Tolome nilundag ang matandang napangasawa ko, Commander. Si Kuya Dario naman binitbit ang lechon at hinampas sa mga bisita. Laking gulat ko, Commander, dahil yung lechon ay naging isang taong patay. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa amin? Papatayin kitang hayop ka, matanda ka. Galit na wika ni Kuya Dario. Kinakapan niya sa dibdib niya ang kanyang mutya pero wala siyang makapa. Nilinga ko ang ulo ko, Commander, at nakita kong yung mga kumakain tapos yung pare at yung iba pa. Iba na ang itsura. Nakakatakot na ang itsura ng mga ito. Pinaligiran nila kami. Kami ng mga kuya ko tapos ng ekstrangherong lalaki. Kaibigan, sino ka ba? Bakit mo kami tinutulungan? Pasensya na kayo, napadaan lang. Gusto ko sana makikain eh. Kaya lang, kaasalan pala to ng aswang. Ano? Aswang? Nakakatakot na ang itsura ng mga yon. Tapos yung matandang nagpakasal sa akin, Commander, nakita kong tinubuan ito ng mga pangil. Nagkaroon din siya ng pakpak na kulay itim. Bigla na lang itong lumutang sa itaas namin tapos nagsisigaw. Hindi ako makapapayag na hindi kita magiging asawa. Ikinasal na tayo sa sagradong dilim. Kaya ano man ang mangyari, akin ka na! Hoy! Matandang aswang! Mamamatay ka na ngayong gabi! Wika nung lalaki. Yung mga nakapaligid sa amin, mga aswang man ang itsura. Pero hindi sila makalapit. Dahil yung lalaking hindi namin kilala merong hawak-hawak na kakaibang maliit na birhin. Sa pagkakakita ko, medyo may kaunting liwanag yon. Iniikot-ikot niya yon at itinututok sa mata ng mga naroroon. Dahilan kung bakit hindi sila makalapit. Yung isa rito nagsigaw pa ng,
meron siyang gintong birhen. Nabubulag ako. Nabubulag? Nakakabulag ba yan? Tanong ng aking kuya Tito Felipe. Bibigyan ko kayo ng karapatan na lumaban. Mag-iingat lang kayo. Yung tatlong kuya ko, Commander, sinuotan niya ng kung anong klasing bilog na tanso. Meron yung sabitan na itim. Nang maisuot yon sa kanila, para bang naging agresibo ang mga kuya ko. Nakita ko kung paano nila lundagin ang mga lalaki. Ni isa naman sa mga yon walang nang laban, kaya't marami agad ang napabulagta sa pamamagitan lang ng suntok ng mga kuya ko. Habang ako nilapitan ako ng taong yun, at meron din siyang ibinigay sa akin. Nakikita ko yung mga nasa paligid gustong sumugod pero hindi sila makalapit. Yung taong hindi namin kilala hinarap ang matandang nagpakasal sa akin. Bumaba ka rito, Constancio! Matagal na kitang hinahanap. Marami ka ng pinatay. Gusto mo pang makapag-asawa? Ano? Dadalhin mo sa ilalim ng lupa? Ha? Constancio. Yun pala ang pangalan ng matandang yun. Hindi ko alam na pangalan pala ito ng nakakatakot na ayokong banggitin. Ayaw bumaba ni Constancio habang ito'y kumakawag sa itaas. Hanggang sa narinig ko merong inusalang lalaking yun. Bigla na lang bumaba si Constancio na parabang napilayan ng pakpak. Wala ka naman palang sinabi. Kung kailang tumanda ka na tsaka mo pa gustong mag-asawa? Napili mo pa talaga yung dalagang walang alam? Huli ka na! Nakakuha ko na ang gusto ko sa kanya! Nataniman ko na siya ng punla! Ganoon. Hindi naman problema yung punlang yun eh. Kayang-kaya ko yung tanggalin pag ginusto ko. Hindi! Huwag mong gagawin yon! Anong wag gagawin? Pasensya ka na. Tinadyakan niya ang ulo ng matanda. Tapos ang pakpak nito hinugot niya. Napakalakas ng taong yung, Commander. Sa totoo lang ganon yung mga dream boy ko na gustong gusto kong mapangasawa. Nang mahugot niya ang pakpak ni Constancio, agad niya yon hinampas sa iba pang mga naroroon. Habang ang matanda, hindi na makatayo. Wala na, hindi ka na makakatayo ngayon. Marami kang pinatay na kapanalig ko. Kung saan kita hinanap, mahusay ka magpalit ng anyo, mahusay ka manloko, manghipnotismo, at higit sa lahat, wala kang pakundangan kung pumatay. Oo, tama yon! Kaya humanda ka sa akin, tanda! Sigaw ng aking kuya Tito Felipe at sinasabi niyang masakit pa rin daw ang sugat niya. Laking gulat namin, Commander, nang maglabas siya ng patalim at sinaksak sa leeg ang matandang yun. Pagkatapos noon, hiniwan niya pa ang leeg ng matanda hanggang sa ito'y tuluyan ng mapungusan ng ulo. Patay ka ngayon! Patay ka! Akin na yan! Sigaw naman ng kuya Tolomeco. Binagsak niya sa lupa ang ulo ng matanda tapos walang awang pinagtatapakan. Naglabas ito ng lighter at sinunog ang buhok na duguan ng ulo ng matanda. Habang ang aking kuya Dario, yung mga naroroon pa rin ay hinahagad niya. Tama na yan. Tignan niyo yung mga tao. Pagtingin namin sa mga tao, lahat sila nagbalik na. Ayos, bumalik na sila sa dati. Ibig sabihin, mga na-hypnotize lang din sila ng matandang to. Yan ang isa sa kakayanan ni Constancio. Kaya niyang hipnotismuhin ang lahat. Mabuti na lang wala kayong napatay. Wala ba? Meron, napatay ko yung matandang to. Siya lang ang dapat na mamatay. Yung mga itinuring niyang anak, Commander, hinahanap namin. Ayon sa mga kuya ko, napatay daw nila ang mga babaeng naging kasiping nila. Kasi nang makita raw nilang nagbago ang muka ng mga yon, doon pa lang din bumalik ang ulirat nila tapos nagkaroon sila ng lakas. Kaya't walang pakundangan na pinagbabakli daw nila ang leeg ng mga babaeng aswang. Kaya naman pala nangyari yon. Kaya naman pala bumalik sila sa ulirat dahil ang lalaking dumating na hindi namin kilala.
Nandun pala sa likod nila tapos nag-uusal habang merong hawak-hawak na umuusok na bagay. Kaibigan, palaisipan sa amin ang ginawa mo. Ni maski pangalan mo hindi ka namin kilala. Kaya kaibigan, siguro kung di dahil sa'yo baka napano na kami at lahat ng mga taong nahipnotis mo ng Constancio na yan. Ganun ba? O paano? Hindi na ako magtatagal. Ako si Nolesto. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos na ang ating kwento. Maraming salamat po sa sumulat na si Ate Bangs. 0948-5230-887 yan po ang aking Viber account. Diyan nyo lang po ako maaaring kontakin kung meron po kayong kailangan. Salamat. Hoy Tolome!